at lahat ng kaluwalhatian at lahat ng mga parangal sa Diyos lamang ibibigay. Amen? Sabi nga ni Apostle Pablo, in the presence of God, no flesh shall be glorified. Sa presensya ng Panginoon, ang mapapapurihan lang at mapaparangalan ay ang Diyos. Amen? No flesh shall be glorified. So ito pong temple of glory na binigay ng Diyos na mensahe ngayon ay meron pong God's revelation. At ito pong God's revelation ay tatlo po. At ito po yung gusto ng Diyos marinig natin. Ito po yung divine order, restoration po ng divine order, restoration din po ng divine fear, at restoration ng divine glory. At ang text po natin ay sa 2 Chronicles chapter 7. Ito po ay sa verse 1 and to 3. Okay, nasilo ako dito. 2 Chronicles chapter 7 verses 1 to 3. When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. And the glory of the Lord filled the temple. Verse 2, the priests could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground, and they worshiped and gave thanks to the Lord, saying, He is good, His love endures forever. May the Lord bless upon reading of His word. The glory that filled the Lord's house or the temple, we call it Shekinah glory. Shekinah glory. Yung pong pagkatapos manalangin at mag-pray ni Solomon, bumaba po yung Shekinah glory. Amen? Ito po ay visible manifestation of God on earth. Ang Shekinah glory, ito po ay nakikita ng manifestation o pagkilos ng Panginoon sa mundo. Yun po nangyayari sa templo noon po. The word Shekinah is a Hebrew name meaning dwelling or the one who dwells. Pag sinabi Shekinah, siya ay nananahan. Siya ay tumitira. Kaya po, pag merong revival, merong deliverance, meron pong mga miracles, ang Holy Spirit ay hindi lamang nagkakaroon ng visitation, but the Holy Spirit wants a habitation. Nagkakaroon ng Shekinah glory. Shekinah glory means He goes to dwell, referring to the divine presence of God. The word Shekinah is not in the Bible, but the description is. Hindi natin makikita yung word, pero andun po yung manifestation or description. On the other hand, the word Shekinah is from the Hebrew word shakan, which means to reside or permanently stay. Amen? So dito po, sa panahon natin ngayon, ay meron pong pagkakaiba na. Amen? At sa panahon po noon at ngayon, mas maraming visible manifestation. Pero hindi rin po nawawala yung ating faith. Kasi sa panahon po noon, talagang napupuno ng usok. Ngayon, ang ginagamit na lang natin yung pag, no? Para mapuno ng usok, ano po? Pero noon po talaga, wala pa sila noon. Amen? At kapag sila ay nagpe-pray, andun din ang Shekinah glory, talagang nayayanig yung pong lugar. Amen. At nangyari din po ito kay Jonathan Edward. Nang siya ay nagbe-preach, talaga pong nayayanig yung lugar, ang mga tao mahawak sa poste at nag-iiyakan na kasi nandun ang Shekinah glory. Andun po yung temple of glory. Yung temple ay napuno ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa 2 Chronicles chapter 7, verse 16, sabi dito, pinili ko at iniuukol ko ang templong ito
upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Sino po nagsasalita? Ang Diyos. Mahal niya ang church. Amen? Kaya huwag mo kalabanin ang church. Mahalin mo rin ang church, supportahan mo rin ang church. Amen. Dapat yung mga hindi na nangyayari, yung mga nasa loob, hindi na dapat si ang persecutor ng church. Amen. So number 1, ano ba ang revelation? Yung divine order must be restored in or within the man's heart. Yung pong kaayusan ng simbahan, kasi ngayon po parang, kung titignan po natin parang medyo easy-easy na lang, hindi po kagaya noon. Kaya gusto ng Diyos ang restoration. Kasama po sa revival and deliverance. So, ang Diyos po ay, kung titingnan natin, mula pa po kay Eva at Adan, ang Diyos ay talagang minimithi niya o gusto ng Panginoon yung pong habitation, yung manahan. Hindi lang tayo, hindi po masama na tawagin kang the world great preacher or meron kang ministry ng healing, meron deliverance, pero kung wala naman yung habitation, amen, wala yung order. Sabi po na 2 Chronicles 7:12, when Solomon had finished the temple of the Lord, the God of glory appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifice. Dito rin po tayo naghahandog. Kaya kung wala rin paghahandog ng buhay, pag pumupunta ka sa church, ay wala pong glory. Amen? Kaya kailangan ang divine order. Hindi lang yung sarili mong purpose o yung sarili mong idea, sarili mong strategy para maayos ang simbahan. Although kailangan po yun, pero pag wala ang divine order, hindi totoo ang restoration ng temple of glory. Amen? In Haggai 1 verse 4, nagtanong po ang prophet Haggai at sabi niya, tama ba na naninirahan kayo sa mga maganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? At sabi po, simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas, loob. Binigyan sila ng lakas ng loob sa lahat na nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Kasi po, that time, from 70 years captivity, nabuo ulit ang templo. Amen? Meron pong captivity na bihag ang mga Israelites for 70 years. At kailangan buuin ang templo, nagkaroon ng restoration. At ito po yung sa panahon ni King Solomon. At nung mabuo, siya po ay nag-pray at doon po ay nagbigay ng revelation ng Diyos na dapat merong divine order. Must be restored within the heart of man. Amen? So, it is time for you, yourselves, to dwell in your paneled houses while this house lies desolate. Kasi po, si Prophet Haggai din, nirebuke niya ang mga tao kasi parang wala na sa divine order. Wala na sa kaayusan ang templo. Amen? Whenever our pursuit is for blessing instead of for the Lord, He will remove or withhold so that He will cry out for Him again. We will cry out. Kaya po kapag dumating ang panahon, ang simbahan ngayon, ay hindi naman natin sinasabing masama kung puro blessing ang usapan, puro perang usapan, wala na po sa divine order. Kasi hindi mo na nabibigyan ng parangal yung pong blesser. Amen? Yung blessing na lang ang iyong laging inaatupag at inuuna. Kaya kailangan ang divine order. Dapat ito ay ma-restore sa church. Amen po? The scriptures promise all that was lost will be restored before His return.
bago lumating ang ating Panginoon, nangako siya. Amen? Na merong restoration of all things. Sabi po ng Bible, God restored Israel's natural temple, yet our temple is not a natural one, but the altar composed of our hearts. At sa panahon din ngayon, hindi lang ang templo ang dapat ma-restore, ibig sabihin, hindi lang ang simbahan na mabago, dapat pati puso natin, yung altar ng puso natin, mabago. Amen? This holy temple will be repaired to its divine order for His glory. Kapag ka ang tao, yung puso na bago, babaguhin din ng Diyos. Susunod na yung pong mga material. Kailangan muna mapagpala yung buhay spiritual natin. In 3 John 2, I wish above all things that you may prosper even as your soul prosper. Sabi nga rin, kung paano lumalago ang ating buhay spiritual, ay dapat lumalago din. Kasunod na po ang paglago ng ating financial. Kaya walang maghihirap, walang kukulangin na mga born again at mga pastor. Amen? Kung hinahanap mo ang nagpapala, ang tagapagpala, the blesser. Hindi po blessing ang unang dapat unahin. Amen po. So meron pong dapat divine order. Kasi tingnan mo, nasa order ba ang church? Yung altar of the heart, nasa order ba? Nagbe-preach ang pastor, marami mga nagse-cellphone, Candy Crush pa yung nilalaro. No? At kung sino yung ka-text, nagpe-Facebook. Amen? At minsan, pag umulan lang, parang tinatamad na umattend. Pagka may mga gawain, regular services, active. Pagka prayer meeting, hindi active. Amen? So, wala po yun sa divine order. So, ang nire-reveal ng Panginoon, nagbibigay siya ng revelation ngayon about temple of glory, dapat merong divine order. It must be restored. Amen? Sabi nga ron ng number 1, it must be restored. Andiyan ba yun? Divine order must be restored within the heart of man. Nagsisimula sa puso. Amen. Yung pong divine order. Kaayusan. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kapag tayo po gusto natin ng kaayusan, kinakailangan ang partner natin ay ang Diyos. Meron tayong God's blueprint. Kaayusan ng marriage. Amen? Ng pagsasama, ng mag-asawa, kailangan nandoon po yung blueprint na galing sa ating Panginoon. Amen? Walang marriage na magiging successful na totoo pag wala ang Diyos. Hindi po perfect ang marriage. Amen? Si Sarah Geronimo, sabi niya, yung success in life, ito ay hindi nakabase sa mga accomplishment at achievement mo. Amen? Yung pong success ng marriage, hindi rin po ito nakabase sa ganda ng family nyo o ayos ng relasyon nyo. Nakabase ito sa ayos ng relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya po yung pong nireveal ng Lord kay Solomon, nang siya ay manalangin, na-restore po. Amen? Yung temple. And another, divine fear must be restored within the heart of man. Iba, hindi na po natatakot sa Diyos, takot na sa tao. Sabi nga po ni Jesus, matakot ka doon sa pumapatay ng kaluluwa at meron pang kapangyarihan, dalhin ka sa impyerno. Huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan na pagkatapos wala na. Kaya tinutukoy niya doon, yung pong Diyos na nagliligtas sa atin. Divine fear. Ito po ay dapat ma-restore din sa ating mga puso. In 2 Chronicles 7:14, ito po yung key verse ng chapter 7 ng 2 Chronicle. Amen? Sabi, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, seek my face and pray, turn from their wicked ways. Then
I will hear from heaven, I will forgive their sins, and heal their land. Pati po yung lupain, magkakaroon ng totoong revival. Kasi po, may mga anointing pa rin naman ang mga churches. Hindi po natin sila kinokondemn. Amen? China-challenge lang po natin ang mga churches. May mga anointing naman ang mga churches. Nandun naman ang healing, revival, deliverance, pero ang glory wala. Kaya sabi ni Jesus, nagpalayas nga kayo ng demonyo. Totoo yan. Nagpagaling kayo, nangaral kayo, totoo yan. Kaya kahit po sila wala yung glory, meron pa rin anointing para mag-breathe, merong healing, may deliverance pa rin. Pero yung divine fear, wala na po. Amen? Darating ang panahon, dapat po ay nakahanda na tayo doon po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi, if you walk before me as David your father did, and do all I command, and observe my decrees and law, I will establish your royal throne. Kung anong posisyon meron ka, establish ng Panginoon. Palalaguin ng Panginoon. Amen? Hindi po problema ang pera sa paglilingkod. Hindi yan ang malaking factor para mahinto ka sa paglilingkod. Kasi po, ang Diyos, ang unang titingnan niya ay ang puso ng tao. Hindi ang pera natin. Kasi kung ang puso natin, hindi man natin na ibigay sa Panginoon, hindi mo rin kayang ibigay ang buong talent mo sa Diyos. Hindi mo rin kayang ibigay ang buong oras mo at buong buhay mo sa Panginoon. Hindi mo rin kayang ibigay pati finances mo sa Panginoon. Amen po? Kaya nga yung Book of Malakay, hindi naman talaga dahil sa pagbigay nila ng tithes, kaya sila pinagbala. At hindi hinihingi ng Diyos yung tithes para sila pagpalain. Ang gusto ng Diyos doon ay mag-repent ang mga Israelites. Kaya tinanong siya, paano kami nagnanakaw sa inyo? Di ba sinagot? Through tithes and offering. Kailangan magbigay kayo. Kasi that time, yung buhay po rin nila, ay nandun po yung mga karga. Amen? Andun ang division, andun ang lust of the flesh, no? Andun po yung impurity, andun yung mga works of the flesh, andun yung worldliness. Kailangan manumbalik sila through tithes and offering. Yung pagbigay nila ng tithes, ito po ay sign of repentance, kaya nangako ang Diyos, bubuksan niya ang floodgates of heaven to pour out the blessing. Through giving their tithes, it is an expression of their repentance. Amen? Kaya po, kailangan yung mga walang takot sa Diyos, magkaroon na ngayon. Tingnan mo sabi ni David, sabi niya, whom shall I fear? Amen? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kanino ako matatakot? Kundi sa Diyos na siyang aking liwanag at aking tagapagligtas. Amen? Ang pangako ng Diyos, establish niya yung buhay natin. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon na hindi umunlad ang buhay mo. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. Dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Yung mga material, madali lang po yung mga wala. At madali lang yan dumating. Kaya nga, sabing ganoon, the anointing attracts the blessing. Amen. At sinabi rin ni Jeremiah, that time, si Jeremiah sa chapter 15, ay hindi na po gumagaling yung kanyang karamdaman at sakit. Sabi sa verse 16, bakit ba't ganito ako? Hindi na ako gagaling. Tinanong niya ang Diyos Jeremiah 15 verse 16, when your words came, I ate them, they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O Lord God Almighty. Kinakain niya yung salita ng Diyos. Mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Meron siyang takot sa Panginoon. Pero dumating ang time, malaki ang kanyang problema. At tinatanong niya ang Diyos kung pagagalingin pa siya, para siyang tuyong batis na lang. Pero nangako ang Diyos sa kanila, kailangan mo ang ma-restore. In verse 19, sabi po ng Jeremiah 15 verse 19, therefore, this is what the Lord says.
If you repent, I will restore you that you may serve me. Pag tinagalog mo, sabi ng Panginoon, kung balik ka sa akin, tatanggapin kita. Nakapangako na ang Diyos, pero ikaw ayaw mo pa manumbalik. Amen? Tatanggapin kita. At sabi, kung ikaw ay magsasalita ng mga bagay na may kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Sabi niya kay Jeremiah. So, merong restoration. Dahil pangako naman ni Jesus yan eh. At sabi nga no, if you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let these people turn to you, but you must not turn to them. At sabi niya, ang mga tao lalapit sa iyo. Hindi ikaw ang lalapit sa tao. Amen? Kailangan merong divine fear na ma-restore sa puso ng mga tao, sa bawat isa sa atin. Kaya tamang-tama ang pagdalo mo dito, kapatid. Amen? Gusto ng Diyos maging channel ng restoration ang buhay mo at ikaw muna ang ma-restore. At sabi pa ng verse 20, Jeremiah 15 verse 20, meron tayong mga kalaban. May lalaban sa atin, at sabi ganoon, pero hindi sila magtatagumpay. Kakalabanin ang deliverance, ang casting out demons, ang healing, sa revival. Kakalabanin yan. Sasabihin nila, suka-suka ministry. Kakalabanin nila yan. Pero hindi sila magtatagumpay. Amen? Naalala ko po, kahit po sa Bible, no po, makikita natin may mga persecution. Kahit po sa totoong buhay, may persecution. Kaya nga, tinan mo si Bishop Ross, nandirito, si Parang Arnel, mga kasama namin yan sa, mga pari-pari na kami. Kasi, yung anak niya, inaanak ko rin, bunso. Yung anak nito, anak ko rin, si Pastor Ron. Meron pa isa, si Paring Erwin. Yung anak niya, si Pastor Jonathan, inaanak ko rin, no? Pari-pari na kami, no? Amen? At siyempre, pag pari-pari, dapat nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling na may sakit, amen, nare-restore yan. Hindi naman tayo tinawag lang para maging great word preacher no? O great evangelist. Kundi nandun dapat yung habitation ng Panginoon sa atin. At sabi ganoon, gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. At ang bawat lalaban sa iyo o hindi magtatagumpay. Tinan mo yung pangako ng Panginoon kay Jeremiah. Gusto rin niya sabihin sa atin ngayon yon. At sabi niya, ako'y sumasa iyo para ingatan ka at panatiliing ikaw ay ligtas. Amen. Mini-maintain ng Lord ang kaligtasan natin. Amen po? Kailangan i-restore. Baka hindi ka natakot sa Panginoon, wala ka ng fear of the Lord. Amen. Let's return to Haggai. Kung titinan mo, si Prophet Malachi at si Prophet Haggai, halos pareho ng sinasabi. Restoration din. Sabing ganon, the fear of the Lord was restored to the hearts of Israel. Their focus returned to God. Amen. Dapat ang focus ay dapat nasa Panginoon. Ang sentro ay dapat ang Diyos. Amen po? Haggai then pointed out the present condition of the temple and its former glory. Sinasabi ni Haggai, yung mga tao, mas iba yung iniintindi kaysa yung paglilingkod, kaysa yung bahay-sambahan. Amen? Mas iniintindi nila yung mga bagay na makamundo kaysa doon sa mga bagay na makadiyos. Amen? Yun po sinasabi ni Haggai. At nirebuke niya ang mga tao. Haggai 2 verse 3, sabi dito, sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? May hambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Amen. Yung templo, that time, sa panahon ni Haggai, wasak Yung dating templo, makinang.
Kaya tinatanong niya yung mga tao, walang sinabi. Amen? Pero alam niyo po, may mga pangako ang Diyos if divine fear has been restored. Kaya wag natin panghinayangan, kapatid, na yung fear of the Lord ay narito sa atin. Amen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dapat ma-restore yun. Maging matalino tayo sa salita ng Diyos. Amen po? Hagay 2:7, mapupuno ng kayamanan ang templo. At sabi ng Hagay 2:9, higit na maganda kaysa una, mahayag ang katiwasayan, mahayag ang kasaganahan. So pagka na-restore yung divine fear, ang mangyayari naman ay yung pangako ng Panginoon magaganap. The glory of the latter temple shall be greater than the former. Amen? Yung pong gagawin ng Panginoon, masigit pa sa ngayon. Kaya tinan mo, nung si Pedro na-restore, ano nangyari? Katakot-takot na himala. Amen? Pero nung si Pedro, hindi pa na-restore ang fear, meron siyang intimidation. Hindi niya magawa yung pinapagawa ng Diyos, na-intimidate siya. Pero nung na-restore ang fear of the Lord, natanggal yung fear of man, nagkaroon ng signs and wonders. Sa panahon ni Pedro, ang mga may sakit, nilalatag lang sa kanilang mga papag. Dinadala sa kalsada. Pag dumaan si Pedro, tinamaan na ng anino. Gumagaling yung may sakit. It is the Shekinah glory. It is the glory of God. Amen? So, yun po yung mga pangako ng Panginoon. Ako po ay naniniwala. Sa panahon ngayon ay tinatanong din tayo ng Diyos, kagaya ng tanong ni Hagay. Amen? Hagay 2:3 sabi, who saw this temple in its former glory, how do you see it now? How many of you remember the church in its former glory? How do we compare God's temple? Amen ba? To answer for comparison, let's examine the glory of the church in the book of Acts. Kagaya na sinabi ko, sa book of Acts, naroon si Peter, pagkatapos na merong namatay na mag-asawa dahil kasi walang paggalang, wala sila takot sa Panginoon, kukupitan pa nila ang Panginoon sa kanilang mga pinangako. Amen? Minsan sa church din, meron ding crime, no? Meron ding stealing. Nukupit din yung mga tithes, no? Hallelujah. Buti nga ngayon, di tayo namamatay kaagad pag nagkupit tayo. Pero sila, yung pinangako nila, pag nabenta, ang kanilang lupa, ang pinagbentahan, ibibigay nila. Kahit anong mga pinangako natin sa Diyos, kapatid, nangako ka sa Panginoon na magkukumit ka. Italaga mo yung buhay mo sa Panginoon, maglilingkod ka no matter what. Amen. Kasi po, namatay si Sapira dahil sa pira. At si Ananias. Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin ng restoration, ang fear of the Lord. Amen? So, saan natin ko-compare ang Book of Acts? Merong Shekinah glory yan. Matatawag din silang Temple of Glory. Sa Pentecost, tinawag itong the first day of the former rain. It captured the attention of multitudes in Jerusalem. Sa buong Jerusalem, napahanga sila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? In a very short time, the church, doon po sa Book of Acts, had grown from 120 to over 8,000 member. Amen? Kasama po yun sa glory ng Panginoon. Amen? Sabi ng Acts 5:15, they brought the sick out into the street that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. The glory of God was so strong that all Peter had to do was walk past these people and they were healed. Amen? Lahat po ng may mga inaalihan ng demonyo, gumaling din. May mga karga, gumaling din. Yung mga may sakit, gumaling din. Dinadaanan ng presensya ng Panginoon.
Dahil yun po yung pangako pag na-restore ang fear of the Lord. Pero hindi puro nagwawakas. Hindi po absent ang persecution. Uusigin ka talaga. Uusigin talaga tayo. Amen. May kakalaban talaga sa iyo. But remember, brothers and sisters, ano man ang narinig mo, do not move what you hear and what you see. Move by faith. Amen. Walk by faith, not by sight. Maraming ka marinig na nakaka-discourage. Ang dami mong ginawa kay Lord. Binigay mong buhay mo sa Panginoon. Nagsakripisyo ka. Pero meron pa rin persecution. Hindi tayo lalamang kay Jesus at sa mga disciples. Amen ba? Then the persecution became so intense in Jerusalem that the believers scattered throughout the regions of Judea and Samaria. Na-scattered po sila, pero may nangyayari pa rin. May mga naliligtas pa rin ng mga kaluluwa. Sapagat dala-dala nila at sumasama sa kanila ang Shekinah glory. Kaya sila yung temple of glory. Tayo yung temple of glory. Andito sa atin yung presensya ng Panginoon. Amen po? Dapat ma-restore ang fear of the Lord. Sabi ng Acts 8 verse 8, the effect of the Spirit of God on that city was so great. The Bible records there was great joy in that city, so powerful was His glory. Doon po sa Jerusalem, powerful po yung glory ng Panginoon kasi na-restore ang fear of the Lord. And number 3, divine glory must be restored within the heart of man. Hindi self-glorification. Amen po. Yung mga nagagawa natin sa Panginoon, nagagawa natin sa Diyos, wag dapat tayo ang sikat. Amen. Walang self-glorification, kundi kailangan divine. Amen. Divine glory, hindi yung sariling glory. Dahil sa akin. Totoo naman ginawa mo yan eh. Totoo, magaganda, magagaling tayo. Marunong tayo, mahuhusay tayo. Amen po. Nahusay tayo sa evangelism, mahusay tayo mag-prophecy, mahusay tayo sa mga apostolic, pagtatayo ng mga simbahan. O totoo po yan, pero dapat hindi sa atin ang glory. Amen? Gumaganda ang samahan dahil ikaw ang nangunguna. Bigay mo glory sa Panginoon. Dahil ikaw ang pastor dito, dahil marami, bigay mong glory sa Panginoon. Dahil ikaw ang tither dito, dahil ikaw supporter dito, ibigay mong glory sa Panginoon. I-restore mo ang divine glory, not man's glory. Amen. Sabi ng verse 16, I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. Dapat forever ang pangalan ng Panginoon. Sa mga nasa revival ngayon, mga nasa deliverance ngayon, dapat tayo ay mga nameless at saka faceless generation. Amen? Walang pangalang maitataas kundi ang pangalan ng Panginoon. Kaya kapag ka meron nagsasabi sa iyo, pumupuri sa iyo, ibigay mong glory sa Panginoon. Hindi tayo ang Diyos. Amen. Tingnan mo. Sige, palapakan natin si Lord. Sabi nga ng isang pastor, hindi sa ganda ng preaching ng mga pastor at mga leader, bakit nababago ang mga membro o ang church? Hindi nga po talaga. Minsan ako, sumasakit na nga ulo ko para na makapaghanda ng mga misay, makagawa ng outline eh. Pero yung mga atin sa church, late pa rin. O, nabago ba yan? Sa ganda ng preaching, hindi. Amen? Suriano, napakaganda ng Bible expository niya. Nabago ba tao? Diyos na nagbabago. Amen? Diyos na nag-restore. Si Andrew, napakaraming ginagawa, mga training, mga discipleship, mga new life. Nabago ba yung mga kongregasyon? Yung iba rin, absent pa rin pagka umulan lang, wala dyan. Oh. Amen po. At kadalasan, late. O isipin mo, kung ilang taong ka ng born again,
at late ka pa rin dumarating sa church, lagi kang late ng 5 minutes, lagi kang late ng 10 minutes, ang ganda naman ng preaching, hindi ka na bago. Amen? Wala na bago sa buhay mo. Amen po? Kailangan mo ma-restore. Yung divine glory, yung presence ng Lord, yun ang magbabago sa atin. Kung kayo ay familiar kay Charles Finney, the great revivalist, pumasok siya sa isang factory. Pagpasok niya sa factory, andun ang divine glory sa kanya. Andun yung Shekinah glory, andun ang presence ng Lord. Nag-iyakan po yung mga tao doon. Hindi ligtas yung may-ari. Hindi ligtas yung mga trabahador. Na-save po sila. Amen? Because of the Shekinah glory. Amen po? Exodus 40 verse 35. Sa panahon po ni Moses, andun na po yung presence of God. Nandun na yung glory. Sabi ng verse 35, Moses could not enter the tent meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. So ano ba itong divine glory of the Lord? Some in the church describe the glory of the Lord as a mist, some as a cloud. Amen? Minsan yan po yung pananaw ng mga church na si Lord daw, yung glory ay ambon, mist. O sabi si Lord daw ay ulap. Gawa-gawa lang yung pagdito. Amen. Yung pong pananaw, dinidescribe ng mga ibang church. The glory of God is not a cloud. You may ask, then is a cloud mentioned almost every time God's glory manifested in Scripture? Kung babasahin mo nga naman ang Bible, nakalagay doon, si Lord ay pillar of clouds, pillar of fire. Amen? Nasa Bible naman. Yes, of course. But God must hide Himself in the cloud because He is too much magnificent to behold. Amen? Nagtatahago siya doon sa ulap, hindi yun ang glory ng Lord. Nagtatahago lang ang Diyos doon. Kasi hindi siya makontain talaga. Kahit sabi ni Solomon, heavens and heavens cannot contain the glory of God. Amen? At sinabi din ng psalmist sa chapter 19, the glory of God declares. Amen? The heaven declares the glory of God. The heavens declare the glory of God. Kung nakikita natin dyan sa kalawakan, yung universe, mga billions of stars, yan ay glory na dinideclare ng heaven, glory ng ating Panginoon. Amen? Nagtatago siya. Amen? Hindi siya yung ulap. If the cloud did not screen out His countenance, kung hindi tinatakpan ng ulap si Lord, all the flesh around Him would be consumed and instantly die. Amen? Kaya nga po sa panahon ni Moses, sa Exodus chapter 19, verse 20, bumaba ang Diyos doon sa bundok. The one who created the heavens and earth, bumaba sa bundok. Amen. The one who make and name the stars, bumaba sa bundok. In Exodus 33 verse 20, when Moses requested to see God's glory, the Lord reply was firm. Sumagot ang Panginoon at wala nang dapat baguhin pa sa sagot ng Panginoon. Sabi ni Moses, gusto kong makita ang kaluwalhatian mo. Pero firm ang sagot ng Lord, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Pag nakita ako ng tao, mamamatay, sabi niya. Firm po ang sagot ng ating Panginoon. Kailangan ma-restore ang divine glory. Amen? At ito ay dapat, hindi natin kailangang makita lang, kundi ito ay dapat nananahan sa atin. Dwells among us. In order to fully restore divine glory within the heart of man, we must consecrate ourselves to God. Mahalaga po yung consecration. Sa panahon po noon, pag ang mga high priest, sila'y naghahandog ng pantaunang handog na hindi naman nakakatanggal ng kasalanan, nakakatakip lang ng kasalanan, pag hindi sila consecrated, bumubuwal na lang po sila sa Holy of Holies. Nandun ang presence ng Lord.
Amen. So kailangan consecrated yung buhay natin. The restored divine glory is the authority of His presence accompanies us. Ibig sabihin, pag na-restore yung divine glory, andun yung authority na sumasama sa iyo. Amen? And becomes evident to those around us. Hindi mo na sabihin kung sino ka. Wala ka nang dapat patunayan kung sino kang klaseng born again, kung sino kang klaseng pastor. Basta nandun yung divine glory na restore, yung presence ng Lord, yun ang ebidensya na mararamdaman ng mga tao na kapaligid sa atin. Amen? Kung ikaw, andyan ang divine glory, ikaw lang ang born again sa bahay nyo, kumakain kayo sa family nyo, kasama mo yung mga family mo na hindi man nagpe-pray, bago kumain, kahit kumain na sila, ikaw mag-pray ka pa rin. Amen. So yung divine glory, ma-restore dapat sa puso natin. God decided to reveal His glory through humanity. Kanino po? Sa lahat ng tao. Sipin niyo po, mula sa creation, sa paglalalang, ang tao ay nahulog sa kasalanan. Pero nandun po, ang nangyari mula sa pagkahulog sa kasalanan, ang Diyos naman ay tinubos ang tao. At mula sa pagkatubos sa atin, sa mga kasalanan, ginawa tayong bagong nilalang. At dapat makita yun sa atin. Kasi desire ng Diyos yan. Amen? Ini-reveal niya yan sa lahat ng mga tao. Divine glory reveals our utter need for God's grace. For without it, we are doomed forever. Kapag wala po, hindi na-restore yan, nasa masamang kalagayan po tayo magpakailang-kailang paman. Kung titingnan natin ang Isaiah 6:5, Isaiah was a faithful and godly man. Isaiah 6:5. But when he saw the Lord in a vision, he cried. Nakita niya sa pangitain ng Diyos. Umiyak siya. At anong sinabi niya? Kawawa daw siya. Woe is unto me. Kasuklam-suklam daw siya. At sabi niya, for I am undone because I am a man with unclean lips. Siya ay godly man, siya ay faithful. Pero nangailangan siya ng restoration ng divine glory. Dahil alam niya, kailangan natin ang grace ng Lord. Kasi pag walang divine glory, we cannot utter need for God's grace. Amen? Ngayon, sa tatlong iyan, kapatid, bago tayo umuwi, so tinatawagan tayo ng Lord. We need to repent. Celebration, maganda, masaya tayo, tugtugan, pero mas lalong sasaya ang langit kapag nakikita niya ang kanilang mga anak ay na-restore. Amen? Yung buhay natin, na bago talaga tayo. Ikaw ba, pag uwi mo, ngayon ba, sasabihin mo na kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako na hindi na po ako laging late dumating sa church. Tulungan niyo po ako, Lord, na ako'y laging maging tapat sa tithes. Tulungan niyo po ako, Lord, na ako'y maging tapat kahit walang nakakakita sa akin. Amen? Tulungan niyo po ako na maging masipag sa gawain. Maging active sa gawain ng Panginoon. Gusto ng Diyos ma-restore ka. Hindi ka niligtas ng Panginoon para umupo ka lang sa church at makinig ng sermon, mag-tithes at ngayon, mag-offering, mag-bless the man of God, pero hindi naman naayos. Wala sa divine order, walang divine fear, walang divine glory. Hindi ko po kayo kinokondemn, this is the challenge. Sabi ng verse 17 to 20 na 2 Chronicles chapter 7, as for you, if you walk before me, as David your father did, and do all I commanded and observe my decrees and laws, I will establish your royal throne. You shall never fall. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, mahulog. But if you turn away and serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land, and I will reject this temple.
consider the former temple. Kaya nga, anong pangako ng Panginoon? The glory of the latter temple shall be greater than the former pag na-restore. Ang divine fear, divine order, at divine glory. Paano ma-restore? Sabi ni John Bevere, the Lord spoke to me, to him. Sabi niya, the Lord spoke to me. Nangusap sa kanya ang Panginoon. Ang Diyos daw ay nire-reveal ang glory sa darating na araw at panahon. Amen? At ang pag-restore ng Lord ng glory 7 times greater than what the temple or what the people experience in the book of Acts. Kung kitang-kita na natin ang book of Acts, talaga nandun yung mga restoration. Pero pag nirestore tayo ng Diyos sa panahon ngayon, kinausap ng Diyos si John Bevere 7 times. Amen? Masigit pa. At alam nyo po, nagtanong ang Diyos kay John Bevere. Kasi nasa prophetic ito nasa deliverance din. At sabi ng Diyos kay John Bevere, Did I not say in my word that when the thief is caught, he must restore 7-fold? Salita rin ng Panginoon. Sabi niya, di ba, pag nahuli ang magnanakaw, 7 doble ang ibabalik niya. Proverbs 6:31. At si Jesus, he must remain in heaven until the times of restoration of all things. Amen? At sabing ganon, that restoration will be 7-fold. Acts 3:21. So, yung prophetic ministry natin, apostolic ministry natin, divine healing, mga miracles, yung blessing, yung prosperity, evangelism natin, the fivefold ministry, lahat po yan ay kailangan nasa divine restoration. Hindi po self-proclamation. Sabi ng Deuteronomy 28, may mga passage po, sabing ganon, patungkol sa 7-fold restoration. Deuteronomy 28 verse 7, the enemies that rose against you will be defeated. They will come out against you 1 way and flee before you 7 ways. Magkakanya-kanya sila. Ecclesiastes 7:8, the end of the church age shall be better than the beginning. Amen? Yung pangwakas na buhay natin sa church, itong panghuling araw natin ito, mas greater ito. Mas higit ito. Dodoblehin ng 7 ang pag-restore ng Panginoon. Pero pagka wala po tayong totoong repentance, walang totoong restoration, at puro artificial, there's no real. Amen? Pagka puro artificial, walang real. Magiging real lang yan through repentance. Kaya tumayo po tayong lahat. At habang tayo umaawit, kausapin mo ang Panginoon. Nais mo ba na ma-restore ang divine glory and divine fear? Nais mo ba ma-restore ang divine order sa puso mo? Hindi kita kilala, kapatid, but this is what the word of the Lord says. If you refuse to repent, you will all likewise perish. Hindi mahirap ang mag-repent. At kung mayroong mga tao hindi ka pa napapatawad, hindi mo ba alam, kapag ikaw ay nagpatawad sa tao, nag-release ka ng forgiveness, nagpalaya ka ng bihag. You release a prisoner. At kung di-discover mo sino ba yung prisoner, baka tayo yun. Baka tayo yung bihag. Gusto ka ng Diyos i-restore, at kailangan mo kausapin si Lord. Makikinig ang Diyos sa atin. The whole earth shake, the whole earth shake, yeah. Lord, we humbly bow before you. I see His love and mercy washing over all our sins. The people say, Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place. Selfless faith, with selfless faith, I see a new revival. Staring at me, pray and say, we're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal our heart, O Lord. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break our hearts, Lord. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As all forever to eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mga magulang, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa kapahayagan mo ngayong gabi sa buhay ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na para sa aming ikabubuti ang mga narinig namin. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay umaamin na minsan hindi po namin namamalayan na wala kaming fear of the Lord, walang divine order, walang divine glory. Lord, as Solomon prayed, the temple was filled with your glory. At kung titingnan ng Panginoon, ngayon sa panahon, kami ang temple of the Holy Spirit. At dapat manahan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Patawad po sa mga kasalanan na amin po nagawa. Sa mga nalabag namin, Panginoon, na kalooban mo, na alam namin mabuti pero nakalabag kami sa iyong kalooban.
Humingi kami ng tawad, Panginoon. I-restore mo kami, Panginoon. As sevenfold, Panginoon. Kami na mga nag-struggle, Lord, sa aming ministry, sa aming family, sa aming personal na buhay. Restore mo kami, Panginoon. Ikaw po ang nagsabi sa Acts 3:21, Jesus will remain in heaven until the restoration of all things. Alam niyo po, maraming dapat i-restore sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, nagpapasalamat. Kami ngayon nagpapasakop. Kami, Panginoon, i-restore mo sa lahat ng bagay, Panginoon. Magamit mo ang buhay namin. Magamit mo rin ang pamilya namin. Magamit mo, Panginoon, kami ayon po sa iyong kalooban. Lord, we offer to you our body as a living sacrifice, holy and acceptable. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. We give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen.